Hi, vlog. Vlogger of Christ. Yan ang ano ko na Intro. I am the vlogger of Christ. Pero sa ano Sa ko, YouTube ko? sa Facebook, pero sa YouTube naman daw, Witness of God. Yun lang yung may part kay Lord yung mga title. So, huwag kayo mahiya ha, para kay Lord naman din kayo natin. Okay lang po. Okay lang sa inyo Ang kasi ganda po namin sa guest ko picture. po kayo. Guest ko po sila. So, ayun nga po, no? Dahil first time po natin na Oo. nagkakaroon pa ng parang fellowship. Yes. Yung Bible sharing. Ano po, ako po kasi, yung family namin, Catholic talaga kami. Pero bata po ako noon. Pero syempre, nung nagka-problem po yung marriage ng nanay at tatay ko, parang dumarating yung panahon na parang nagkakaroon ng ibang ganyan. Syempre yung nanay ko, parang walang peace. Yung bahay namin parang walang kapayapaan, ganyan. Tapos yung nanay ko po, naghahanap siya ng siguro mga papanglibangan. Tapos yun po, kinatagpo po kami ni Lord. Una yung nanay ko, tapos kami na yung mga anak. Tapos yun, naging maayos naman po yung family namin. Naging maayos naman siya, hindi naman siya naging broken family. So, bali ano lang yun, yung tatay mo na playing, fling, gano'n. Oo, So, parang ganun po. Sa probinsya po kasi parang, sa amin, parang uso yung ganun. oo. Tapos yun, Ano na ngayon, di ba? Uso na talaga. opo. Ayun po, talagang kapag naka-Lord ka din talaga, parang inaayos mo yung ano mo, yung family mo. Oo, amen. Inaayos mo. Although hindi naman po talaga perfect din talaga. Pero andun pa rin na hindi kami naging broken family. Oo. Talagang pinag-mix talaga. Ano, testing lang. Nakakilala din yung tatay ko. Pero hindi, yung mga friend ko kasi hindi sila masyadong active. Lalo na yung mga lalaking kapatid. Pero yung Pero mga naging babae, Christian na rin. Pero hindi lang nakakilala ko sa Papa mo. Christian na rin. Kasi naging okay naman po. Tapos, talagang dun mo ma-appreciate na mapalad ka kasi nakakilala ka sa Panginoon. Kasi, kung titingnan mo, kung hindi ka nakakilala, iisip mo, nasan kaya ako ngayon? Baka nakapag-asawa ka ng maaga, or napariwara yung buhay mo. Kasi, kay Lord naman palagi yung second chance. Kasi kung nagkamali ka, mayroon at mayroon pa rin na pagkakataon na bibigyan ka na ayusin yung buhay mo. Parang bibigyan ka pa rin ng maayos na pamilya, bibigyan ka rin ng maayos na buhay. Hindi man, parang sabi natin mayaman. Oo. Kasi Pero hindi ano, naman sa wealth ko mas nasusukat yung ikasasaya mo. Kasi sabi niya yung peace yung importante talaga. amen. Oo, yung peace at saka yung joy. No? Kahit na hindi ka mayaman to yung joy. Yung peace talaga importante. No? Importante po talaga. Kahit na gaano ka karami ang pera mo kung wala kang Opo, peace. kung wala kang peace. Sobrang Useless ang yaman ngayon kung hindi ka masaya. Sa totoo lang. Kaya naniniwala ako dyan sa Galatians chapter 5 verse 22. Yung gift of fruits. Galatians chapter ano pa? Galatians chapter 5 verse 22. Oh. Gift of fruits. Give man ang peace, Totoo. joy, love. Fruit of the Holy Spirit. Yes, yes. Galatians 5:22. Yung asawa niyo po, Christian. Hindi. Pero ano siya, yung bang hindi siya Christian pero yung gawain niya parang Christian. Yun. So, okay. Kaya doon kasi siya, kaya nagtatanong kasi siya bakit may mga Christian pero ganun ang gawain? Kaya doon siya nadi-discourage, hindi siya maano kasi hindi siya Christian pero yung gawain niya ba parang Christian kasi babae. Hindi talaga siya babae o yung hindi siya naglalaro or basta bahay lang siya or work, ganun. Tapos kung sa inom naman, hindi naman yung naglalasing talaga yung araw-araw, yung parang family gatherings yung ganun. Yun lang ang time na mag-inom, yung celebration. Hindi yung Parang nagtatanong po siya, bakit gano'n yung oo, kasi nakita niya siya kasi hindi siya Christian pero meron din siyang
Yung pang baga, naisip din siya na sarili niya na naniwala siya may God, pero yung hindi kagaya sa atin talaga na ano. Basta yung, tapos tinanong ko siya kung may happiness siya doon, may joy daw siya sa buhay. Tapos kontento daw siya eh. Kahit na ano pa dyan, walang, hindi mayaman, basta ano, yun ang sabi niya. Sabi, kahit mas amis ako eh. Sabi ko, ba't ganun siya Christian, pero ganun yung feeling niya ba? Sabi niya, oh, kaya parang wala siyang problema. So, hindi siya na problema sa third parang ganun. Kahit hindi kami, wala kami, ano no? Kahit na ano, basta ano, yung, pero sabi ko nun, ganun yung pananaw niya. Sabi niya, ano mo ba alam na ang happiness, parang naman ang dadala niyan. Meron din naman siyang tama doon. Is kung puro isipin natin yung mga problema, eh di ba? At problema, kaya sabi sa Bible, pag-ingatan mo ang iyong pag-iisip. Sinabi yun eh. Nasa Proverbs yun eh, nabasa ko sa Proverbs. Iwasan. Maraming, hindi lang sa Proverbs. Yun na ako namin sa tinuro ko pala yun. Kasi ako, depression ako eh. Oo. Kaya sabi ko, daming mga iniisip, maraming po ako sa isipan ko. Kaya sabi doon, nabasa ko na, pag-ingatan mo ang iyong pag-iisip, yan ang buhay. Yan ang magdadala ng buhay mo. Ano? Tama nga kasi kung puro, ito naman kasi problema. Di ba yung parang kalusugan mo, na-i-effect ba? Na gano'n. Depression po yung nag-ano sa inyo. Actually, bakit? Siguro, pagtawag niya rin sa akin ni Lord nung sa Katolik pa ako. Kasi sa Katolik kasi mababaw lang yung pag-ano, di ba? Dito, magsimba. Pagkatapos ng simba, pupunta sa ibang ways. Mag-iinuman kami, magka-karaoke. So, wala talaga yung ano doon. Pag nasa simba, ng presence of God, magkakanta, mag-ano doon. Pag sa labas na, iba na naman, nawala. Di ba? Kaya doon yung ano, at hindi lang sa ganun, nagkaroon ng temptation. Ako mismo, nagkaroon ako ng temptation. Doon talaga yung, ano, doon na talaga yung, todo talaga yung, parang, inuusig ako ng konsensya ko. Hindi na ako pinatulog, hindi na ako pinakain. Kaya doon na pala, ginamit sa, grabe yung ano na yun, yung fighting ko na yun. Kung iisipin ko, sabi ko, gusto kong balikan yung mga ganun ba na paano ko hinila ng kaaway at saka yung good. Kasi sa isip na yun eh, good and bad eh. Nag-iisip ako ng masama, may good na papasok talaga na, Lord, help me. Anong nangyayari? Tapos okay na, nandoon na naman talagang inaano. Pag nag-work ako dyan sa Yamazaki, tapos ginamit sa akin ni Lord through Facebook din. Parang na-encounter ko siya sa Facebook, sa internet. And then, yung temptation talent sa Korean, sa Facebook. Ginamit yung kaway niya. Na, nung time na yun, iwan ko ba kung puro galit ako sa asawa ko. Kasi siyempre family matters, mayroong mga ano na kaya dahil pag nagalit ako sa asawa ko, nagtatanim na ako ng galit sa puso ko. Di ba pag galit, di ba? Kasalanan na yun. Ang paggalit ang nakatanim sa puso ko, hindi na yun ang Diyos ang nakaano. Kaya masabi ko talaga, hindi na talaga yun. Iba talaga yung namumuhay sa pagkatao ko. Yun, tapos yun, kaya nagkaroon ng temptation kasi naghahanap ako ng ano eh. Kasi di ba sa dito sa Japan, wala kang close friend, gaano, wala kang yun bang Diyos lang, ang Diyos ko pa noon ay nasa mga rosary ako sa Novena, kaya iba pa rin, di ba? Doon ko na ibang espiritu ang sangguni ko. Masasabi ko talaga yan, magagalit yung mga Katolik pa, pero nagpapatotoo din ako ng ganyan kasi mismo na talaga si Lord ang nag-open eyes sa akin, nagpaunawa sa akin na pag bumud sa ibang Diyos ay karumalduman sa Kanya. Marami talaga ako nababasa yun sa Kanya. Kaya parang binibigyan niya ako ng message. At doon ako na wala. Kasi meron akong rosary, mga altar ako, meron akong nabis ko talaga yun kasi ako lang, walang tao. Tinapon na. Pero hindi ko lang binasag doon, tinapon ko lang. Siguro mabasag din yun kasi marami. Yung temptation ko, di ba nagkaroon ng ibang temptation, hindi alam ng asawa ko. Pero ang Diyos talaga ang gumawa ng ways na
nung time na yon talagang depressed na talaga ako na ano na, siguro mamamatay ako pag hindi ko pinili ang Diyos. Oo, kasi hapon-hapon ako palagi eh. Sa Yamasaki, nagtatrabaho nga ako, pero ano yung bang doon parang troubles lahat, parang kaaway ko lahat. Kasama ko sa trabaho, talagang grabe talaga yung work ni Tanim sa buhay ko na yun. Grabe, oo, kaaway ko yung mga another staff, yung mga, oh sure, Wala oo. po Wala talaga, grabe yung plapang ko talaga. Iba pala yun, iba talaga yung work. Nag-work na doon, eh, parang baga na-possess ng demonyo. Pero dahil meron pa rin akong bit-bit na Diyos, konti na lang. Kaya half-half na andun yung takot eh, ang takot ko eh. So, maraming pumapasok, magpakamatay, pumasok na talaga yung mga ganun. Oo, pero nandun talaga yung takot ko rin, ayoko sa impyerno mapunta. Yun ang nagano, kaya doon ang hilaan talaga. Eh, nandun sa Facebook din. Sa Facebook din talaga may mga na-encounter ako na mga masabi ko na akala ko si Lord or yung si kawan niya. Yung mga ganun din na-encounter ko kasi basta grabe yun, parang magkwento ako baka hindi maniniwala pero encounter ko eh. Kahit ngayon, so naano ko na yung message ni Lord ba na ano talaga niya, paano niya ako pinakausap, di ba? Kung na-encounter niyo yung word na yun, my sheep, I know my sheep and my sheep knows me. So inano ako ng message din na paano ko siya malaman na siya yung kausap ko, din yung kaaway din niya. Kaya minsan, yung kaaway niya, ay talagang para akala mo, sabi ko, Lord, ayoko na talagang, kaya nga minsan, ayoko na makipag-chat kasi akala ko si Lord yung ka-chat ko kasi gumagamit din kasi ng mga word ni God. Tapos, pagkatapos nun, iba na nga, mag-iba na yung topic. Kaya binablock ko, sabi ko, Lord, please help me. Ayoko kasi, di ba sabi ko na, God used the internet para makilala ko siya. Kasi pinakita sa internet din eh, kung ano yung mga ginagawa ko eh, na ano ko yun, kapag ginagawa ko man to. Talagang na ano, sabi ko, Lord, you see me. Tapos, yung, kung halimbawa, sa kahit na ganito, mahilig ako sa Facebook, mamaya na yung work ko, tapos nakikita ko kaagad-agad na hindi ka na nag-work sa trabaho, sa bahay mo, Facebook ka na ng Facebook. So parang, ano bang tawag doon? Sabi ko, relate man sa ano ko, sabi ko, Lord, you are watching me. Kaya parang ako na lang at saka si Lord, yung tao talaga pag magkwento ako, hindi maniwala kasi hindi na nararanasan. Kaya ako, si Lord kung paano niya ako kinakausap na asan ko yung mga ginagawa mo. Kasi kahit sa work ko ha, hindi ako naghugas ng kamay, di ba sa atin, sa Yamasaki, maghugas talaga. Nung time din na yun, nag-gloom naman ako eh, bakit para ako maghugas? So, nung papasok ako ng toilet, tatanggalin ko, hindi ko muna tatanggalin, magto-toilet na ako. So, hindi na ako magwawas para magmabilis ba? Nandun na, tapos nandun yung dumi. Sa tingin ko na, tapos nag-gloom naman, mag-change na naman. So, parang ganun lang din eh. So, hindi naman maano, yun lang sa isipan ko ha. Siyempre ako na lang nakakalam yung pinakita sa akin yung sa Facebook din. So, talagang vlog din ang picture. Tapos, you did not wash. You have to wash your hands every day. May mga ganun sabi ko, lo. Totoo po yun. Oo, di ba? Sa atin, di ba? Kaya sabi ko, Lord, ganun niya. Kaya doon ko na ano na, pinakausap ako ng Diyos sa mga iba-ibang bagay, hindi lang sa Facebook, kahit sa mga dito, makita ko na, yun pala, dahan-dahan na pala, na-open na pala yung spiritual understanding ko. Yung spiritual eyes ko, at saka yung hearing. Yung sa dahan-dahan yung working ni Lord, everyday ko kasi naranasan siya. Alam niya talaga, kahit nga yung pagtawag ko lang sa kaibigan ko dito. Ang pinag-usapan namin ay kalibugan. Pero nung time na yun, hindi pa talaga na yung talagang Christian ako. Baga, starting pa lang yun. Na-encounter ko pa lang yung dahan-dahan yung yung tinawag na ako ni Lord na nandoon pa rin yung time na yun na bad and good pa rin ako. Parang fully talaga na naunawaan ko na ngayon na iniwasan ko na talaga. Nung time na yun kasi nag-uusap kayo ng about sa kalibugan. Babae to babae, pero kalibugan yung pinag-usapan namin.
Tapos nakita ko sa picture, pag open ko sa Facebook, Marilyn Monroe. Ah. Marilyn Monroe, ano ba siya, di ba? Si Josie. Tapos nakalagay doon na about din na you are talking about women's ano, pa sa mga yung flattering words. Kuno, pag tapos lang namin ng usap, tapos pag open, kasi sabi ko, si Lord, ginamit talaga ng Facebook para maano ako ba, makorek, maano. Tapos, grabe kaya doon ako na-amaze na nilabot na ano ko, si Lord talaga amazing. Kaya nung time na ano ko lang si Lord, yung doon talaga yun, hindi ako ng tawad sa asawa ko. Kasi nagkaroon ako ng temptation, di ba? So, naano ko naman yan sa ano ko na testimony ko lang, nagawa na ko ng video sa hindi alam ng asawa ko. Ang sabi talaga ng asawa ko, kahit mamatay ka, huwag daw sabihin. Pero hindi pwede eh. Kasi yan ang ways kung bakit Papalaya po. na ano ako, conviction, di ba? Na bakit ako na-guilty na parang namamatay na ako kung hindi ko talaga ano yun. Pero ways pa rin ni Lord. Through the Holy Spirit, nasabi ko talaga, the Spirit is very real. Kasi, ang sa akin, may mag-confess ako sa asawa ko, pero not this time kasi nandun yung takot ko, baka mabugbugin ako, papalayasin ako, pero hindi pala eh. Si Lord, yung sa kanya pala yung talagang ano na. Ako naman, ayaw ko mananalo kasi yung kaaway eh. Kaya kahit hindi time, kumanta talaga ako sa asawa ko, pinili ko yung Diyos na, hindi ko maano ba, hindi ko ma-express na ganun pala si Lord ang working niya, na hindi ko man yung plano, pero siya ang kanyang plano. Tapos yun, yung time na yun na naghingi ako ng tawad, on the spot, pinatawad mo na ako, kaya doon talaga ako na, parang gusto ko tumawa. Ano ba yun? Sa isipan ko, bubugin na ako ngayon, sipain na ako, di ba? Pero hindi, sabi ng asawa ko na, papatawarin kita, pero huwag mo nang gawin. At pasalamat ka dahil ikaw mismo ang nagsabi, kaysa marinig niya sa iba. Hindi niya marinig kasi wala naman talagang ibang ano eh, hindi naman din siya nagpe-Facebook. Tsaka wala naman din ibang nakakaalam kung hindi ko sasabihin. Tapos yun, natatawa na lang ako na, parang yung joy ba at saka yung isipan ko, Lord, doon na nag-starting. Lord, ikaw yan. Ikaw yan, Lord. Amazing mo yan. Grabe talaga yung bumapasok sa isipan ko, lalasunin ka, ano, ganun o, grabe yung mga mamatay ka, ganun. Yun yung mga pumasok, yung mga negative na ano sa isipan ko. Pero yung kay Lord, maganda, kaya sabi ko, grabe, amazing si Lord. Yung pinili ko si Lord, yung pagbasa din dito sa Bible, hindi din ako marunong. Hindi ako marunong magbasa ng Bible, hindi ako makakaunawa eh. So, noong time din talaga, start 2012, mga February, March, kasi nag-working na siya, December 2011, January, February, doon, sa birthday ko po. Parang inano, doon ko din na ano na, si Lord talaga, good timing, may ano, kasi inaano siya niya ako eh, sa birthday ko. So after my birthday, doon po ang changes. And then, nung nag-confess ako, birthday din ng papa ko mismo talaga. Hindi talaga mapigilan eh. Na dapat itawag ako sa papa ko na babatiin ko siya. Hindi ko siya natawag dahil nandun yung confession. Pag-confess ko din na pinaano sa akin ni Lord after nung mga nangyaring gano'n na sa numbers din. Kaya mayroon akong mga alam sa mga sequence numbers. Yan ang turo din sa akin na God through the Holy Spirit. Kung ano. Then, nung binasa ko ito, after January, February, March, Holy Week man yun. Kasi Catholic pa ako eh. Holy Week yun na April. Nandun yun. Actually, no, nung hindi ko pa talaga na ano yung na-express yung ano, pasensya na ako kung mabagal ha, express yung ano ko, yung kasalanan ko ba. Parang sinasakal ako palagi. Laging parang ano, kakabaong ako na ang hininga ko, nang hinuhugot ko kasi parang hindi ako makahinga, parang ganun. Tapos yung pakiramdam ko sobrang lamig, pati sa kalooban. Oo, yun. Kasi sa kasalanan ako, di ba? Hindi pa na ano yung kasalanan ko. Pero after the confession, pag gumaan yung pakiramdam ko doon na talagang yung mga pawis, lumalabas yung mga pawis. Grabe, ang sama siguro ng pawis na yung lumalabas. Grabe, yun yung mga ano ko, sabi ko yung testimony ko, hindi lang yung
sa hearing, but na-experience ko talaga mismo din sa katawan ko yung lamig. Kasi nandun eh. Kasi ngayon, mainit na palagi eh, yung kamay ko eh. Kaya doon talaga yung naano ko. Dati po malamig. Oo, palagi parang patay yun. Pero nakahawak ako sa patay. Nung namatay yung biyanan ko, nahawakan ko siya. Ang lamig niya, parang sabi ko lang, parang ganito ako noon. Di ba, pag tayo nag-walk sa kasalanan, we are dead. Opo. Kasi sa kasalanan. Kung nabuhay lang ako noon, syempre, nandun pa rin yung Lord. Pero deep inside, yun na yun yung lamig. Deep inside, yun yung masabi ko talaga na I'm dead because of my sin. Opo. Hindi lang yung sa ginawa kong kasalanan temptation, yung noon pa mula nung pagkabata ko, hindi ko pa talaga na ano yung totoong confession. Kaya lahat yun, iniris yun ni Jesus Christ. Yun nung nabasa ko na yung Bible, siya talaga ang nagpapaunawa. Nung time na yun, Holy Week yun, nabasa ko na yung scriptures na yung about sa pagdansa kay Jesus Christ. Yun nung ba nabasa ko, parang mang yung nag-picture talaga sa mind ko na nandoon yung feelings of naawa ako as awa talaga no, ganun pala, pinako siya na tumulo na pala yung luha ko, umiiyak na ako, sabi, habang binabasa ko na nandoon lang, basta ganun na ako, Lord, forgive me, sabi, iyak na from my heart, forgive me Lord, yung forgiveness na yun, hindi ko yun naranasan nung wala pa talaga yung, sabi ko lang, Lord, forgive me for my sins, yung parang bababaw, ibang iba yun, yung siya na talaga, kasi dito ito yung nagpaunawa, walang tao yung nag-evangelize sa akin. Nagbasa lang ako ng Bible, tapos sabi ko na inano na siya, ganun, nilatigo siya, doon talaga ako na ano yung nilatigo siya. Para yung dugo na umaano sa kanya, yung mga ganong word, yung dandangan na ano talaga yung, yun na yun, Holy Spirit na yun, paano, di ba? Yun, doon. 2 times po yun nangyari yun, kasi yung pagbuklat ko, yun na naman again. Kaya binasa ko na yun na naman. So sorry na naman ako talaga. Nung pagkasikantan doon na ata ako nag-ano, Lord, I surrender my life to you. Nung ganun, oo, na ganun. Talagang na ano talaga. From now on. Basta marami na ako mga kinakanta sa kanya. Yun na pala yun, hindi ko alam. Oo, ayun na pala yun ng ano. Sabi ko, pero pa by heart talaga yun eh. Kaya nung dahan-dahan. Pero after nun, yun, hindi pa ako nakapag-confess nun. Hindi pa. Hindi pa ako nakapag-confess kasi March ako nag-confess eh. Yung nangyari yun, after pa yun. Pero hindi lang pala yung sa ganun. Pinakita talaga sa akin ni Lord na ang confession not only sa kanya. Kailangan we have to confess sa tao. Kaya yun ang sinusunod ko, yun ang sinishare ko na kung totoo talagang confession, hindi lang sa Diyos kasi alam na ng Diyos ang ginagawa natin eh. Kailangan din natin gumawa talaga work para mag-work talaga yung totoong confession. Sa tao, pupunta ka, lalapit ka talaga, nandun talaga ang kapatawaran. So yun yung nangyayari din sa asawa ko na pinatawad ako. Doon talaga nag-work na si Lord talaga ang nag-work noon. Walang tao kasi walang tao nagturo eh. Dito lang ito. Kaya mula noon, talagang natuto na ako magbasa at kasi naunawaan ko na. So nung naunawaan ko na, sinishare ko na, basta ano yun eh, yung pag-share ko rin sa Word of God, ang takita na ang gusto ko. Pag-share ko na sa Word of God, nagtaka yung mga Facebook friends ko kasi puro na mga Word of God. Oo. Kasi yung una ko mga post ko, mga kalibugan man yun. Oo, mga fashion, mga Anong taon po yan? 2010, nag-start ako 10 December. Tapos 11, yung full 11 na yan, nandyan yan, yung temptation na yan. Starting 11. So, nag-start ako ng Facebook 2010, 11, temptation, 12, nandun yung renewing ni Lord. Kaya talagang na-amaze ako eh. 10 starting, then na-meet ko yung tao na yun, 2011, doon na nag-start ang temptation, yung gano'n. Tapos yun, grabe talaga yung sa 11 na yan, masabi ko na encounter ko yung kaaway talaga doon sa Facebook kasi mayroon pa akong Facebook friends online lang na hindi mo ba alam na dito sa Facebook nandito si Satanas? Encounter ko yung mga ganun. Kaya sabi ko nung pagka 2012 may Satanas pala dito ha.
Everywhere. Kalabanin ko yan. Ano ang ano ko? Ganon, yun din ang ways ni Lord pala para mag-spread ako sa word ni God sa Facebook. Kasi nandun sa satanas sa Facebook eh. Ngayon, para matalo siya sa akin, word ni God ang ano. Ewan ko ba kung bakit ganun. Tapang-tapak ko talaga kahit ano nga yung mga encounter ko eh. Basta si Lord pa rin, si Lord through the Holy Spirit yung work na yun. Kasi hindi talaga magawa ng sarili ko lang yun eh. Kasi sabi kasi niya may satanas ngayon, kung may satanas, kakalabanin ko ang satanas na yan. Ano naman ang panglaban ko, ang word pala. So yun pala yun, ang way ni Lord para mag-spread ako sa word ni God. So para matuto ako, pumunta ako ng mga group, wala. Sumasali po kayo. Oo, kahit wala akong alam, basa lang ako, ganun. Tapos nandun talaga ano ko na yung conviction ng Holy Spirit. Parang tinuturuan ako eh, paano ako mag-reply. Inaano ko rin yung basa, nagkipag-argue ako kasi yun ang na-experience ko. Kasi sabihin ako, hindi ka sa mga yun, baka iba yung experience ko na yan. Mga pastor na pala yung makausap ko. Hindi ako natakot. Ano ko, grabe talaga sila. Pero ngayon nawala naman yung group na yun, nasaan na yun? Oo. Kaya doon lang talaga yung workshop. Kaya masabi ko, through internet talaga. Dahil pinakita sa akin kung ano nangyari sa akin, hindi lang sa internet, mismo din sa mga hanggang sa umuwi ako sa Pilipinas, nakikita ko yung mga word ni God, masasabi ko, nung isang beses nga pumunta ako sa train, ang nabasa ko doon, if you know the truth will set you free. Very impact talaga, Oo, no, Sa Pilipinas po yun? Sa Pilipinas. Sabi ko, grabe. Kung hindi ako na-open eyes, hindi ko yun, I don't care. Oo, wala pong message. Binasa mo lang. Binasa ko lang wala. Pero nung nabasa ko, pati dito, grabe, kinausap ako ni Lord. And then, pumunta naman ako sa Robinson, meron din akong kinain. Ewan ko ba kung sa dami ng mga tinatingnan ko saan ako kakain. Gutom na ako. Doon ako pumasok, Christian ata yun, kasi ang puro mga niya, mga verses. Wala, sabi ko, grabe naman dito ako, di kagaya ni Lord. Kasi may mga pala, wala pa akong mga mga YouTube, kaya hindi pa ako ng mga testimony. Kaya na-amaze talaga ako si Lord talaga, pag dyan ka ipapasok. Dami pa naman ng pinuntahan ko dito, ako napasok, pagbasa ko, Word of God. Wow, sabi ko, grabe. Tapos, simple na feel ko, yun, God talked to me in that way. Amaze ako talaga, grabe. Ang dami mga amazing. Yung umuwi ako 2015, ako pa lang yun umuwi, sabi ko sa mga kapatid ko, sa airport, amazing talaga si Lord. Amazing. Ganun ako palagi, amazing ang tawa ng tawa yung kapatid ko. Kasi amazing ako ng amazing. Hindi po sila Christian? Hindi. Hanggang ngayon, Catholic pa rin. Hindi ako kaya hindi sila makarelate. Pero yung isa kong kapatid, praise God, yung buong niyang pamilya lang Christian. At doon nalalaman, sabi ko, alam niyo lang yung tungkol lang sa Revolto kasi yun ang pinamulat sa atin. Opo, yun po. Kasi ako malalaman ko talaga, nung sa Revolto, nung kay Virgin Mary ako tumatawag, hindi pala yun ang espiritu ng totoong Diyos. Kaya ganun ang nangyayari sa buhay ko. Dahil iba yung pero nagpo-provide din yun minsan. Kasi di ba yung kaaway din ng Lord, di ba nagpo-provide para Paniwalaan mo na. Yung ibang magmagawa ng masama ay akala nila, pero hindi nila alam ang katotohanan. Kaya sabi ko, paglalaban ko talaga, tapos ngayon may mga temptation. Sabi ko, Lord, kahit na siguro pagod, di ba? Pero hindi ko bibenta ang kaluluwa ko dahil sa'yo na to, Lord. Kaya help me na lang, di ba, na para maging maano tayo. Ngayon, yan lang, hanggang dyan na lang muna ang aking sasabihin. Ang dami kung sa haba-haba lang. Kung sa haba ko, hindi, walang unstoppable. Dami ko kasi everyday. Yan ang gusto ko po yung mga testimony. Para maano po yung tao, hindi para sa akin o sa atin, para sa Panginoon. Kasi siya talaga yung nagbago Kasi masabi ko talaga sinong napanawa sa akin. Ang Diyos talaga yun. Hindi ako magsisiyang ganun kung hindi ko yun naunawaan. Dawin na talaga ni Lord yun. Kasi ang hirap talaga. Yung Bible na yun, Catholic Bible yun. Tapos, 13 years lang yun na naka-stack lang yun. Hindi ko lang alam kung Hindi mo binabasa?
Kasi di maunawaan eh. Di ba, siyempre nalulungkot na ako. Sabi ko, ano, nabasahin ko. Nabasa nga ako ng Bible. Parang nandoon yung ano pala, no, yung parang hinahanap mo si Lord. Ako naghahanap po Pero talaga. sa basa na ako, hindi mo ko makakaunawa. Uy, wala. Pakitbook. Rent ako ng mga pakitbook kasi dati pumupunta pa kami ng Kaluguran sa Filipino store. Meron pa rin, pero hindi na kami pumupunta ngayon kasi malayo kasi. Nag-change daw ng lugar, sabi ng asawa ko. So doon, mga pakitbook binibili. Tapos sa mga kaibigan, pahiram ng pakitbook. Puro pakitbook, di ba kasaya-saya? Oo, tapos ang Bible hindi masaya eh, boring. Sa totoo lang. Pero ngayon, hindi na ako nagbasa ng mga pakitbook, iniiwasan ko na. Pero minsan, nainggan nyo din, ano nga, pasilip ko. pero pas priority ko ang Bible. So, maganda. Ang nakakasaya kasi, pag naunawaan mo, nagkakaroon ka ng joy ba? Sobra, grabe no? Yung joy na yun, hindi siya yung na-stop, yung continue, yung joy. Kaya palagi nating paniningasin ng espiritu natin, palagi din yung joy. Lagi tayong magbasa ng Bible, yun po yung ano. Kahit one day, oo. Kasi isang araw po talaga kailangan nagbabasa. Kahit verse of the day lang. Ako parang enjoy ko na pag nakapag-share ako. Sa Lord, mag-share talaga ako kasi yun ang joy ko na nakapag-share ako. Sa kahit na i-ignore ng mga tao, basta ako, na-enjoy ako na nakapag-share ako. Lord, salamat Lord na pinaunawa mo sa akin at pag-share ko. So yun ang ano yung maganda. Kasi di ba, i-share naman dapat, di ba? Kasi yung iba tinatago nila eh. Pa sa kanila na lang. Minsan din nandoon din sa sarili ko yan. Na, ang ganda naman ito, hindi ko to share. Nandoon yun. Kasi yun pala, kaaway na yun. Kaaway pala nung Diyos yun. Kasi sa akin, nung naisip ko yun, hindi ko isi-share to. Kasi para sa akin lang to, treasure ko to eh. Pang ano ko to eh. Yung pa parang nag-iipon ng ano, pero nung na-realize ko rin, hindi. Kailangan i-share kasi para maunawaan din ng mga tao, malalaman nila ang salita ng Diyos. Yung pa lang, kataras pala yung nag-ano na, huwag mong i-ano, ikikip mo lang sa sarili mo, treasure mo yan. No? Hindi pala, sa Diyos spread. Di ba? Ano pa nga yung sa Matthew chapter 28, 19 to 20, yung yung share the word of God to all nations. Ano yung Great Commission? Yes, yan. Matthew 28, 19, 20, yan. Inaan sa atin yan. Wala namang sinabi doon na ordinary or kahit sino, wala. Walang sinabi eh, na only pari, only pastor. Lahat yan eh, sa lahat. Kaya kung nag-share tayo na wala man paintulong sa pastor, walang ano ba yun yung hindi dapat. Dati may nandoon din yung ano ko na matatakot ako eh mag-share. Kasi yung persecution, di ba? At isa pa, baka mali-mali. Ano ba yung mga ano? Pero sa awa ng Diyos, kahit na ang nagsasabi lang naman sa akin na mali, yung parang contradict sa turo. Yung INC, Nakapangkan niya ng Mrs. of Jehovah, Kasi parang hindi po ata sila naiwala kay Jesus Christ. na Diyos. Oo. Ako kasi sinasabi ko kasi, Jesus Christ is my Lord and my God. Yun ang declaration ko talaga. Kasi yun ang pinaunawa niya sa akin eh. Kung sabi nga ng iba, baka ibang ano yan. Sabi ko, sino na nagbago sa akin? Diba? Yun ang question ko lang eh. Siya ang nagpakilala sa akin. Sino ang nagbago sa akin? Alangan na mababaguhin ako ng kaaway niya. Yeah, sabi ko, si Lord ang nagbigay sa akin ng paunawa, hindi yung kaaway niya. Kasi sali-sali ako sa mga group sa Facebook lang din. Doon ko na-encounter yung yung masekta. Doon ko nalaman. Sabi ko, amazing talaga si Lord. Pinaalam niya sa akin na yun yung mga paniniwala nila sa akin, sa kanya. Kaya yung kagaya sa Witness of Jehovah, si Michael lang si Jesus Christ. Oo, hindi niya alam. Siya, gano'n, is angel. Angel Michael, si Jesus Christ. Tapos itong sa... Jehovah's Witness. Yung mga encounter ko na-encounter ko yan, nagkaano ko yan, na-debate ko yan, wala nga akong alam talaga. Na-debate ko yan na, arguing. Oo, talagang grabe, wala akong takot noon.
Ay, kahit nga yun, hindi naman ako natatakot. Sa, bahala na si Lord sa akin. Ito yung mga katrabaho ko sa Masakay. Hindi nila alam. Hindi nila alam. Kasi, Japanese, hindi naman ako magaling sa Japanese. And then, another pa, ang sa Japan kasi, work. Wala silang time. Oo. Tapos kung sa trabaho naman, hindi pwedeng ganun eh. Kasi busy. Kasi dapat sila unbelievers. Hindi dapat nung kagaya sa atin na kahit nag-work tayo, pwede tayo. Kailangan sila dahan-dahan. Kailangan talaga mayroong hapon na magpapaunawa sa kanila. Kasi kahit yung asawa ko nga, dinadala ko sa Catholic, kahit sa another Christian church. Pero marami pa rin siyang question sa Christian. No? Kasi siguro na-compare niya sa sarili niya, hindi siya Christian, pero yung gawain niya ba, nakikita niya kasi sa iba na Christian, pero sinungaling. Tapos, yun, easy go lucky. Umiinom malakas. Basta yung, isa na yung sinungaling. Doon siya na-discourage. Sinungaling. Opo. Sabihin niyo po sa asawa niyo para sa akin no, hindi naman yung religion yung mga kapag-ligtas talaga sa tao. Hindi naman din, Hindi ako, yung personal na yourself. relationship Oo. natin sa Panginoon, tsaka yung faith. sige lang, baka someday hopefully na hindi ito ang first and last, mag-continue ito. So, pag naano natin yung asawa ko, dahan-dahan, no? Kaya, sige lang, God will work. Kaya minsan naisip ko nga, bakit kaya si Lord nagpapadala siya ng mga Pilipinas sa Yamasaki? Kaya naghanap talaga ako, may Christian. Oo. Alam niyo mo ba, yung hindi pa ako nakakaya parang may commitment ako kay Lord na pag nandito ako, mag-ano ako ng Bible study. Yung parang sa mga boardmate ko lang naman po yun yung parang nakapag-share ako, ganyan. Tapos Amen. nirealize ko kahapon na ano. Tapos ano po pala, kapag po may sinabi ka sa Panginoon, hindi siya mag-uumpisa hanggat hindi mo siya hinahakbang. Tama. Ganun. Kahit nandun na po yung ipinangako mo, hindi siya talaga mangyayari hanggat hindi ikaw yung unang humahakbang. Oo. Ganun. Oo, narealize Kasi ko may work kahapon. talaga di ba? Hindi din naman yung mag-pray ka lang, tapos wala ka namang ginagawa. Oo. Kasi may work Kailangan talaga. talagang humahakbang. Yun yung, kaya sabi ko nga, we are saved through faith, pero yung not work, kasi yung work, because we have faith, we work. Kaya nga, sabi ko nga din, si Lord, nakaka-amiss ka naman Lord, bakit nagpapadala ka ng Pilipinas sa Yamasaki? Kaya nga nung nalaman ko talaga na may Pilipinas, sabi ko, hindi ko talaga alam yan. Nilabot na, naninindig na naman pala bibo ko. Tapos, hindi naman kasi, sa totoo lang, kasi hindi naman ako nagbabasa. Kasi kaya hindi ko mabasa. Sinasabihan lang nila ako, Kuni-san. Kasi Kuni ang tawag nila eh. Sabi ka, huwag niyo katawagin ka mamura, Kuni lang. Kuni-san. Kuni-san, Philippine人に20人来ますよ。来るよ、8月から。なんか、本当？wala lang yun sa akin. Mite, usashin, arimasu yo, shokodo no tokoro. Ganun. May tinignan ko, may Christian kaya dyan, sabi ko gano'n. Yun yung sa isip ko. Tapos yun, sige lang. Ako naman kasi, friendly naman talaga. Ako gusto ko sa friendly lang. Pero minsan may yung bang direct to the point, may mga ganun din kasi ako. Kaya minsan nagagalit ba? Lalo na kung hindi Christian. So, yun. Nung nalaman ko na nandyan na talaga kayo. So, nandun na, iba na yung mga post ng nyo. Nandyan pala sila sa yan. Tapos kinausap ko yung sabi ko, sa hancho namin. Philippine jin kimasu ne. Nande wagashi nai no? Kukuha na pan no tokoro dake. Pan yung big, kasi sa amin wagashi, saka sa cake, yugashi, di ba? Ha? Yata yung department po ninyo. Yung department po ninyo pang lang yung gig. Hindi naman. Pwede. Hindi. Iwan ko ba kung bakit? Hindi inano sa... Pati sa yugashi din, sa mga cake niya. Hindi. Indonesian Sa pan lang yata daw. po sa inyo. Yung sa cake, parang Indonesian yata or Vietnamese. Meron ba? Hindi ko alam. Meron? Vietnamese Meron? po yata. Hindi ko
ko alam. Meron? Sabi po, Vietnamese. Hindi ko alam. So, yun nga po, doon nga po kami sa mga sekay-sekay lang. Kaya nga sabi, Nande, sabi rin tayo, no? Oo naman, yun. Sabi niya, sabi tayo. Siyempre ako lang isa, di ba? Tapos mga Japanese. Bawal ng tawa. Tapos yun, nung nalaman ko, tapos meron ako, yung staff sabi ko, naku, merong mga Pilipina at may pinakitaan mo na, sabi ko gano'n. Nakita mo na, kasi binatigyo pa siya eh. Nakita mo na? Nakita. Bipinsang, beautiful. Bipinsang. Bipinsang, kawai. Kansay po yun. Parang kansay. And then, tumawa lang. Syukay Suruyo. Sabi ko, Syukay Suruyo. Kasi maraming binata dyan. Sabi ko, Syukay Suruyo. Dikiru. Ay, so kantay! Daiju! Pilipin人は早いよ、友達になる。日本人が同じじゃない。Sinabihan ko lang yan. Hindi nila alam yung main ko talaga, yung ganito. Malay natin, di ba? So, Huwag po natin itigil yung ganito. Oo. mag-start tayo, kahit saang lugar, Opo. sa mga magagandang kahit lugar. pag night shift ako ba talaga? Wala po Lagi yung lang bago yun. Yung babago. Ngayon kasi gabi, pwede naman kung gugustuhin ko, magre-request ako. Pero mas gusto ko yung gabi. Anong Kasi start may ko ng additional pasok? po yun. 11. 11 na. 11 ng gabi pa? Di pwede tayo pagkatapos ng work. 11 ng gabi. Namin. Sa umaga. Anong ano niyo po? Di ba out tayo ng 6:10? Pwede tayo sa 7 or 8. Ganun. Sa place ninyo para ma-invite natin yung mga kasama. Nung magbasa talaga tayo ng verse. Ano na sila na? Oo. Ikaw naman ang Yes. magkwento. Oh, yeah, It's my time. Yun, I am so blessed kasi pagkabata ko pa lang, may ano na talaga ako. I am a family of Christian kasi kami. Oo. Actually, each family member, meron kaming pastor. Dalaga ka pa? Opo, Ilang taon ka na? 27. Meron kaming pastor each family. Then, I question God, but sorry God. Lord, ano pa magagawa ko para sa'yo? Kasi nag-ministry na ako sa children, nag-ministry na ako sa music. Tapos darating sa time na, Lord, ano pa magagawa ko para sa inyo? Gusto ko yung siyempre sabi sa Bible, mag-pray ka, specific. Tapos Lord, ano pa magagawa ko para sa inyo? Tapos pinakita ni Lord sa akin through sa mga tao sa paligid ko. Kailangan mong i-renovate tong place. Sabi, hindi to go to Japan. Lord, paano? Talaga? Baka kayo binigay sa amin ni Lord, ha? Ang hiningi ko kay Lord, bigyan mo naman ako ng mga tao. Yung bang mag-testimony kami, hindi lang ako, yung meron kang kasama, magtayo na tungkol sa'yo. Baka kayo nga ang binigay sa akin ni Lord. Sabi ko nga bakit iniisip ko kaagad, sana may Christian, tapos pag may Christian talagang ganun ang gagawin ko, magyayain ko talaga to. And then, sabi ko rin, bakit kaya Lord na nandito, nagpadala ka ng Pilipinas? Yung talaga ang sabi, ito na ba yun ang sagot mo Lord? Baka nga nilabot na naman ako, baka yan. Ako pa yung inaanong sa isip ko. Hindi kasi nung in-interview po kasi kami, may Christian na nag-ibig. Hindi ko alam na ikaw. Pero alam ko ba talaga na may Christian na, hindi siya nakuha. Tapos ako na lang siya nalaman na Christian siya. Tinanong tayo ni Sensei siya kasi Meron pang isang Christian, di ba? Meron pa? Kayo lang dalawa? Dalawa po. Dalawa lang talaga kami. May isang lalaki po. Pero ibang company kasi siya. Pero usapan pa rin siya. Pag someday magkita-kita na lang sa Tapos yun. Lord, ano ba ang message sa'yo? Lord, ano ba ang pagagawa niya sa akin? Tapos yun na nga yung pupunta ako ng Baguio, nawala sa ko. Tapos, Lord, bakit mo pa nilayo? Bakit pa ang layo? Paano ko kita mahanap doon?
wala po akong kasama doon, wala po akong ganito doon. Tapos yun, yung utak ko, para sa akin ba talaga to? Ito ba talaga to? Tapos sabi ko, pag hindi ako papasan sa interview ito, hindi to para sa akin. Nakapasa ka. So, ito Ang ka. sabi ni Miss Lynn, nung batch namin, huwag niyo sabihin Christian kayo. Oo, kasi Huwag niyo sabihin disadvantage daw Christian po. kayo. Oo. Pero pag sabing, sino ba ako para ano ka, Lord? Sino ba ako para parang pagkait kita? Sino ba ako? Sabi ko sa sarili ko, hindi ko to Yes, hindi ko itatago. hindi ko itatagong Christian. Tapos pagka, ng translator, sinong Christian? Tapos nagtaas ako, tapos parang yung mata ni Miss Arisa Sacha, parang, ba to? Bakit sinabi niyang Christian siya? Parang gano'n siya. Tapos sabi ko, Lord, ikaw nang bahala sa akin. Di ba sabi sa Bible na once na binigay mo na kay Lord lahat, hayaan mo siya ang gagawa ng lahat. Yes, yun. Sinabi ko, Lord, kung para sa akin, to para sa akin. Ay di nag-interview na, ang hirap-hirap. Ang dami po namin noon. Ang dami nag-i-shockay ng Nihongo. Samantalang ako, hindi ako nag-i-shockay ng Nihongo. Ang daming malalakas. Pero matatangkad po. Siyempre, mas yung matatangkad. Baka maganda, gano'n. Oo, sexy. Hindi naman pa sexy ang inaano nila dyan. Yun, Word. tapos sabi ni Lord, para sa iyo yan, go lang. Parang nafe-feel ko siya na naka-embrace lang sa akin. Tapos nung basta na ng interview, kasi ako pang-anim. Tapos na-stuck na sa 5. Hindi naman sabi yung number 6. Pang-anim ako, 30. Number 32 ako. Nag-stuck lang siya kay Rosales 29. Bato, hindi, dagdag pressure yun, 29. Pero sa tuwing nag-CCR ako, napag-pray ako. Pero isa lang yung pinipray ko, Lord, kung para sa akin to para sa akin. Tapos noon, punta ako ng CR. Lord, kung para sa akin to para sa akin. Tapos noon, natawag na ako number 6. Tapos sobrang overwhelmed ko kasi hindi mo pala namamalayan yung mga way ni God minsan. Nakakayak, di ba? Hindi mo pala namamalayan kaya ka pala nagdadaan ng ganun. Kasi ang dami ko pong in-applyan na work bago ito. Parang mga redirection, no? Parang, Ang dami kong, Ang ganda, di ba? bakit naman di ako nakukuha dito qualified naman ako. Bakit? Basta, ang dami kong pinasang papel, ang dami-dami. Kasi sabi ko, maghihintay na lang ako ng right time. Yung pala, yung time na wala pa akong work. Yung pala yung kailangan kong mag-focus sa ministry. oo, kasi lalayo ko. Amazing, Oo. So, mayroon kang mission dito. Opo. Tayo. Kasi bakit pinag-meet tayo? Kasi nga, matagal na ako naghihingi. Kahit nga, pag nag-live ako sa YouTube, sana nga, bibigyan ako ni Lord ng Nagkaganon din ako minsan, talagang inano ko, Lord, bigyan mo naman ako ng kasamahan, Lord. Huwag naman yung ako lang isang magsasalita. Walang, di ba dapat, pag mas believable yung meron kang witness na mag-agree, yes, di ba? Mas maniniwala sila kaysa kung ako lang, puro ako, walang maniniwala. Minsan magsasabi ko, kayabangan lang yan, di ba? At least kung meron meron another testimony, paano nila na talagang gano'n? Kasi yung asawa ko, minsan meron akong kasama din, isang Christian sa Kyoto. Yun, Japino. At least nasabi niya talaga in Japanese. Doon naman yung asawa ko na daw siya na bless. Sabi niya, pero nakakaingit naman yan, kayo lang binigyan, sabi gano'n. Yung mga ganong bang karanasan ba? Bakit sa akin wala? O yun ang di ba? Kaya next time yan ang natin na, kaya kasi dapat accept, di ba? Tayo naman wala tayo sa religion, di ba? Kay Jesus Christ talaga, yung salvation ang inaano natin. Yung makilala talaga yung may salvation. Tapos yun. Malay mo, makapag-asawa ka pa dito. Tapos ikaw na. Sana Christian. Hindi. Kahit hindi siya Christian, pero ikaw nagpapag-Christian sa kanya. Tapos yun, di ba ang dami nating medical? Opo, Ako kasi may problema ako sa anemic kasi ako. Tapos. Ako sa dugo. Tapos
sa pinagmemedikalan sa Emmanuel. Yung may nag-share doon, di ba? Oo, sa Emmanuel. Tapos, siyempre naghihintay kami ng result po noon. Tapos pag tingala kong gano'n, Lord, in God we trust. Sa taas ng building. Yes. May sense yun. Lord! Sabi kong gano'n. Na-amaze mo talaga ako. Na-amaze mo talaga ako, Lord. Tapos nung prepare na lahat, financially, prepare niya lahat financially. Tapos yung tatay ko, the night after ako magpa-Manila, umiyak siya. Ba't mo kasi kailangan mag-ganon? Ba't mo kasi kailangan lumayo? Okay naman tayo dito. Okay lang lumayo. Tapos wala akong sinabi kundi for my future lang. Sabi ko, pero God knows it's not for my future but it's for Him. Tapos yun, kailangan ko talagang lumayo. Pinaintindi ko lang sa kanila, kailangan ko lumayo. Ay, hindi mo alam mo. Basta pumunta ka lang dito, hindi mo alam na ito nag-start na. Tapos nung that time, ang focus talaga kasi nag-prayer meeting kami bago ako pumunta dito. Parang namin doon na pag may aalis, mag-Thanksgiving, magpapakain, as mag-prayer fellowship. Ang number one prayer namin, makahanap ako ng Christian church na. Biglang tumawag yung ate ko last week. Nakahanap ka na ba? Parang nahihiya akong Pag sabihin Christian, na marami naman akong alam, kaya lang malayo. With the meantime na, time na lang na. Parang nag-guilty ako sa sarili ko na naging busy ako sa work kasi hindi na ako nakahanap. Though, hindi ko naman ginawang maghanap. Parang ganun. Pwede tayo magkanta, mag-worship day. Doon sa room na lang ninyo. Sa room ninyo. Pwede May lang. guitar ako eh. Nag-worship Ano pa ako ka sa room. mag-guitar? Ano ka mag-guitar? Konti lang po. Hindi, kahit na tayo. Sa tayo mag-ano ha? Pwede naman kayo. Minsan nga, God ang magbigay sa atin yan ng minsan nga po nag-guilty ako kasi matataas sa video ko kaya mong kantahin. Pero sa pero doon na naman ako sa ako noon sa music team. Nung nasa Pinas ako. Tapos nung kagabi nagtaka ako, tumawag kasi yung friend ko about sa plano ng church. Kukontakin niya na daw yung kukontakin niya na daw yung engineer para magplano ng church. Tapos, nung nalaman ko na yun, though may good side, pero yung bad side, may parang hindi daw pumunta ng church place na namin, churchmate namin dahil na daw konting tampuhan. Kaya na-realize ko ang lakas talaga ng kalaban kasi habang paparating yung plano niya, may naman pero naniniwala pa rin ako mas malakas si Lord. Kasi sabi ko sa kanya, kausapin niyo sila, tanungin niyo kung anong naging problema kasi baka may nagawa tayong hindi natin namalayan. Sa Christian din pala may tagpuan, may inggitan din. Meron din. Ang iba ang inggit sa pagkakaalam ko, yung ang inggit ng halimbawa yung mga gifts. Yung about spiritual na doon ko na Inggit. hindi inggit sa mga material na bagay. Yun ang pagkakaalam ko sa nakikita ko lang. May inggit. Sana wala na lang yung gano'n. Hindi man lang, pero may Sa gano'n Bible eh. po meron talaga. Meron. Doon ko na kasi yung iba, mas magaling ako sa Bible, magaling ako sa Word of God. May mga ganun din. Sila lang mag-preach, sila lang mag-share. Kasi ganito minsan nasabi ko meron dito, nagli-leader siya, nag-ano siya ng yung group. Mga OFW din yung mga niya. Tapos baga siya ang gusto niya maging leader, so talaga siya ng sarili niya. Pero meron siyang contact na pastor din. So yung dinala niya sa church ng pastor, yun so baga may Philippine community sila doon sa loob ng yung one time na inano niya ako para mag-guitar, ako mag-guitar, sabi niya. Tapos hindi kami nagkaunawaan, siguro maano ko rin na work of God na hindi yan ang gusto ko para sa'yo, parang sa akin lang ha, kasi inano ko doon, para sa'yo ba galing yun o sa kaaway na para magtiwalag kami o sa'yo. Pinakita sa akin ni Lord na gano'n ang mga style. Yung style nila kasi hindi ko gusto. Para kay Lord po yun. Ha? Kasi yung style kasi hindi ko
Basta may mga ganun na hindi ko gusto. Yung inalis sa akin ni Lord, nakikita ko pa kasi sa kanila. So, yun. Okay lang, malisod ko. Minsan, ini-invite ako, ate ko, ano, punta ka, mayroon kaming anniversary, mga ganun. So, punta ako. Tapos yun. Ganun time, sinabi ko na, pwede ba ako mag-guest speaker? Mag-speaker ba? Kasi gusto ko talaga, parang from my heart, gusto ko mag-share about kay Lord, mag-testimony. Sinabihan mo na ako na, kailangan lang yung may certificate yung mag-speak eh. May doon ako, Pag ano. o di ba? Kasi, Di ba? Wala Yes. namang limitation. Dapat kung para kahit kung si Lord talaga, sure. Mas okay pa nga po yun. Kaya sabi ko, bakit ganun? Kaya sabi ko, nag-isip tuloy ako, kailangan ko pala mag-ano ng certificate doon. Paano yan? Mayroon na kung ano, baka pwede akong, marami akong kilalang pastor. Marami akong kilala. Pero hindi naman kailangan gano'n kasi nag-speak ako kay Lord, walang certificate eh. Pero si Lord, alam ko sa kanya talaga yung ano kasi Ano pag-speak po ako, yung Filipino community? yung Filipino community. Kaya, pero ngayon wala na ako. Ngayon nalaman ko, may iba naman na against din, gano'n. Tapos yung mga ibang group niya na wala na. Hindi na po talaga yung talaga. tama. Sabi ko, Hindi talaga. I'm the right. Si Lord talaga magbigay sa akin na yung tama talaga ba. Kasi kung sabi ko, Lord, kung bigyan mo ako ng, yun bang kasamahan lang, hindi sa pagmamayabang. Siguro, Lord, gusto ko talaga yun. Umalis kami, Lord, yung bang talagang may saya sa puso, yung talagang makikita talagang presensya mo, yung talagang gusto ko ba na, si Papalakasan Lord, po si Lord tayo. talaga, oo, Siya diba? Oo, diba? Iba yun, diba? Kasi, bakit ganun? Mag-speak lang naman ako yung speak lang yung pagsabi ko kasi hindi ko naman kasi actually, maano pa ako eh, kasi first time in my life yung magawa ng ganun eh. First time ko dapat yun. Sa church na po namin, parang ito mo katuwang pwede ba magbuna ako sa linggo? Sa susunod na. Diba? Parang madalang yun sinabi, yan naman ako na po. Diba? Kasi sa ibang Actually, church, sumagi yan sa isip ko nung time na naghihintay ako ng ng holding God na mag-enroll na ba ako sa Bible school? ay, tama. Mag-enroll na ba ako? Ano ba? Nung ano nga eh, nung time nga din nga, nung naano ko na gusto ni Lord na mag-ano ako sa Bible. Sabi ko, mag-Bible study ako. Tapos sabi ko sa asawa ko, mag-Bible study ako. Kasi hindi ko alam, wala pa akong alam sa mga Christian churches dito sa Japan. Ang dami pala. Tapos sabi ko, saan mo ako mag-Bible? Mag-Bible ako Japanese. Makakaawa ba ako nun? Pero amazing kasi nung nagsimba kasi sa Katolik pa ako noon, nung pagsimba ko, sabi ng pari, kung sino dyan ang gustong mag-Bible study, ano ako ng Bible study itong araw na to, sa isang linggo, 2 beses yan. Doon ako na-amaze, sabi ko na, ito na yung gusto ni Lord. Grabe si Lord, sinagot niya yung yung answer ko na mag-Bible study, nag-announce yung pari. Pero yung nalaman ko din, hindi pala yun ang gusto ni Lord na mag-Bible study ako. Kasi nagkasakit ang pari. So, nung time na yun, napupunta na sana ako para mag-Bible study, so surprisehin ko yung pari. Ako ang na-surprise eh, nung time na kanyang teaching, yung araw na yun, pumunta ako, walang Bible study. Tapos nalaman ko doon sa loob ng simbahan na, nagsakit si Father eh, nandoon siya sa hospital. So, binisita ko na lang siya. So, nalaman ko, bakit ganun? Kahit ganun, Lord, hindi ako nagka-Bible study, hindi. Tapos nalaman ko yung mga turo. Oo. Dito po yun. Yes, dito. Nalaman ko din yung turo sa Catholic, yung Bible. Iba po ba ang Bible nila? O same lang? Kasi may iba-ibang translation eh. Sa ganun. Pero, yung doktrina, may sarili silang turo, di ba? Kung ano yung turo ng church, lalo sa Catholic kasi kung baga sa Christian sila ang number 1, yung may sarili silang cateches na turo. Di ba? So yun ang, kaya pala hindi ako. Kasi parang si Lord talagang working ni Lord eh. Hindi naman sa pagod na, si Father. Parang yun ba ang ways na, kasi may sakitin yung si Father eh. Nagkasakit siya yung time din na yun. So, no-amaze ako, bakit ganun yun? Nalaman ko na lang na hindi ka mag-aaral doon. So ngayon, sa paghahanap ko na para mag-aaral ako, kahit saan napunta ako doon, parang baga adventurer na tuloy ako sa mga Christian kasi kahit saan church ako napunta eh. Pumunta ako sa mga Japanese.
boring man kasi hindi ako makakaunawa talaga kasi pure Japanese. Malalim. Oo. Siyempre hindi talaga maunawaan yun. Siyempre, nga lang ako. Pwede yung kanta na lang. Pero hindi naman yun ang gusto ko. Yung malaman ko yung ano. Kaya yun. At least na-observe ko, ganito pala ang style ng mga Christian. Or after na meron silang lunch. Tapos, hindi ko talaga alam. Pagkatapos, another na naman ng service. Ganun pala. So, nung napunta ko sa ganun pala. Ganito pala talaga ang ng Christian. So, anong kaibahan ng Catholic at saka Christian? Christian pa rin, di ba? Pero, so, doon ko nalaman, ganito pala. So, marami ako na, pati yung mga receipt, basta marami. Nakapunta na ako ng Calvary, ng mga Dito Full din po yun? Gospel. Oo, dito din. Pag full gospel, Pero malayo kasi. Pure Nihongo. Oo, pure din. Pero, pure din kasi Wala po nag-English. ang pastor may from Korea, from Japan, gano'n mga, kaya ang nila. Pero may translator ata na English, may mga lumisay. So, hindi nagta-translate ng English. Kami nagtitranslate ko ng English. Para sa mga foreigners po yun. Ako ma-attend. Oo. Ano po yun? Kailangan bang i-invite ka o kailangan or pwede ka lang pumasok? Pwede pumasok. Pumasok. Tapos, pag first timer ka, inaano ka nila. I-welcome. Welcome. Ganun yung pag-trip. Pero dito, GIL, kailan lang ba yun? Siguro 2 years ago or 3 years ago. GIL. Babae naman, pastora yung Tagalog. English. Tagalog din, oo. Pero malayo po yun. Sa Osaka, pero wala namang imposible sa Panginoon, di ba? Ay, ano po yun? Pang Sunday, gano'n. Sunday. Oh. Ang Sunday, 1 o'clock ang nila start. So, kailangan mga 12 or 11:30. Nandun ka na. Parang 1 o'clock ba yung start? Pag nasa dyan, 2 o'clock o kung 2 o'clock, Ay, ilang kailangan oras po? mga 12:30 dapat alis Ano na. gusto mo matatapos? 2 hours. Normal na church Mm. na 2 hours. Parang 2 o'clock ata yung Sunday. Pag pag sanay na ako dito kasi hindi ba ako masyado remote. So, mag-end na tayo para i-ano ko na to. Sige, closing prayer. Yes, Lord, thank you, Father God, for on our head, and let's feel the presence of the Lord. Yes, Father God, thank you for this day, Lord God. Alam po namin, Panginoon, na hindi po disgrasya ang araw na ito, Panginoon. Pagkat, Panginoon, ito ang iyong kagustuhan, Father God. Salamat, Panginoon, sa araw na ito, Father God. Lord, narinig mo po ang aming bitiin, narinig mo po ang nilalaman ng aming puso, Father God. Lord, umaasa po kami or naniniwala po kami, Father God, sa mga answers, Father God. More time, Father God. Ikaw po ang mag-provide ng fixed schedule namin, Father God, para ipagpatuloy namin to, Father God. Maraming salamat po, Father God, sa mga inihanda mong makakasama namin, Father God. Thank you, Lord, sa mga prepare mong words mo, Father God. Thank you, Father God, kasi binusog mo na naman kami ngayong araw, Father God. Lord, ikaw lang po ang kataas-taasan. Ikaw lang po ang nararapat namin sambahin, Father God. Mahal ka pa namin, Father God. Continue to bless us, Father God, Lord, spiritually, mentally, Father God, financially, Lord God. Lord, continue to bless us, Father God, Lord. Hinihiling po namin, Panginoon, na i-bless mo po ang aming puso at isipan, Father God. Lahat po ng mga may nakabara sa aming puso at isipan, Father God. In your name, Father God, in Jesus' name, Lord, tanggalin mo po lahat ng mga yan, Father God, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And ako po ang aming samantalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Wala tayong verse. Minsan, next time, ano na lang. Dapat yung maghanda tayo ng Oo. Ano na lang per session. Kung gusto niyo lang ganito na Sino lang. mo mauna? Oo. Ikaw na lang kayo. Next meeting. Or ganito. Teka, i-share ko na lang to ha. Basahin nyo na lang. Ano po Kasi yun? nabuklat ko kasi eh. Kaya Saan? nagtaka ako, sabi ko, bakit nabuklat ako kanina? Ganun na siya. 100. Itong sa 100, lagi ko talaga makikita ito. An invitation to praise God cheerfully. Psalm, ano pa yun, 100? Oh, sa 100. Oo nga pala. Share ko lang ito. Itong Yan ho, an invitation to praise God cheerfully pa.
Invitation. Diba? Kore, ito yung prayer book, notebook ko. Tapos lahat prayer dyan, book mo yan? chinecheck ko pag may natupad ako. Very siya. Ang Big ganda time. sa kalooban. Pag, parang check lahat. Wow. Ito na. Amen. Ito. Praise the Lord. Rinay ko tanong nasa Pilipinas. Ako tapos nung nandito ako, chinek ko lahat. Tapos walang wrong. Wow. Check lahat. Ano? Opo. Napaka-effective nito. Talaga? Sige, gagawa din ako ng ganyan. Paano Yung ba? Yung mga gusto ko. Ganito po kasi ako, pray for his knowledge and wisdom, masiblang pangatawan. Okay. Gagawin ko yun. Kasi sabi nila, pag mayroon daw kang gusto, isusulat. Oo. Ako kasi hindi eh. Kasi nakakalimutan pero, mo na. pero yung bang na-amaze ko lang kay Lord kasi minsan, hindi ko naman talagang binigas na i-pray. Yung iniisip ko lang, parang nakikita na kamit ba? Yung ganun. Parang ganito yun. Promotion sa aking kapatid. Magugulat ka na lang, promoted ako! Ay, di kinukuha ko na to, tapos chinecheck ko. Amen. Mm. Amazing. Maganda. Sige, gagawa din ako ng ganyan. Opo. Tapos yung Ano, first pa yung prayer mo, sinusulat mo? Opo. Ito, nagde-devotion ako, tapos kumbaga nagde-devotion ako. Nag-ano ka ng Word of verse? God. Opo. Tapos inuunawa ko, tapos nagpa-prayer na ako. Ito yan. Tapos Okay. pagkatapos ng prayer ko, nagsusulat na ako ng mga wish ko this day or wish ko, gano'n. Tapos, ito. Prayer and wishes, gano'n. Tapos, pag next na magsusulat na naman, magde-devotion na naman ako, chinecheck ko na yung mga, good employer, mabait na makaka-work, mga gano'n. Chinecheck ko. Tapos yung kasama ko sa bahay, coincidence, nakita niya to. Tapos, may sinulat kasi ako dito na na mabait na makakasama sa bahay, sa dorm. Tapos siya na nag-check, decision ka, sabi ko sa kanya. Wow, praise the Lord. Effective siya, Amen. Yan. Make a joyful noise unto the Lord. All ye lands, serve the Lord with gladness. Baka ito baka may history Lord sa atin. Ha? Kasi sabi niya, serve the Lord with gladness, come before His May presence kanta po with yan, ah. singing. Know ye that the Lord, He is God. It is He that... Sino doon? Make a joyful noise unto the Lord. Oh, di madali lang ma-memorize. Ito nga, parang ito, nung last sinulat ko to, normal delivery and safe, si Emily at si Baby. Pamangkin mo? Barkada ko. Tapos nanganak na siya, kaya chinek ko na. Oh. Oo. Oo nga. So, Oo. Kung bibilangin mo talaga yung blessings ni Lord, talagang matutuwa ako. ang dami yun eh. Minsan hindi lang na-appreciate. Hindi lang na-appreciate, di ba? Hindi lang na-appreciate. Ako, dati thank you. Siguro ang thank you ko pag naka-receive lang ako ng panalo, sa sugal. Sugal pa. Tapos kahit sa sweldo ko nga, hindi na ako nagti-thank you eh. Kasi parang nagiging Pero normal ko. ngayon ko na na sinunod pala talaga ng design ng sahod ko. Kasi yung strength natin, Hindi ka pumalas. Kung may sakit ka. oo, kaya nga sabi ko, Lord, pinaano talaga sa akin, pinamula talaga sa akin na kahit na ginagawa ko yan, sa akin pa rin yan. Talagang inano sa akin ni Lord dyan. Kaya ngayon, na-appreciate ko talaga, Lord, itong sahod ko talaga, thank you ha. Sa totoo lang, hindi, nung sa Catholic pa ako, hindi ko na narinig, naninindig na naman Hindi ang Bible. nagpapapigil si Lord, bro. Kanina pa gusto na Kaya pa tayo matatapos. Oo, hindi lang. Oo, bro, di ba? Gusto niya talagang, yan ang gusto niya, di ba? Yung sinasalita siya. Sa totoo lang, talaga, kaya ngayon, bawat talaga lahat mula sa kanya. Kasi pinamulat niya kasi sa akin. Kaya, yung sabi na pag mind power ba yun? Yung i-manifest mo ba come? Pero ang inano sa akin ni Lord, tinuro niya sa akin, lahat ng bagay sa akin ang mula. Sa totoo lang, nabasa ko rin yan eh. At kahit sa experience ko, masasabi ko na
kahit iniisip ko lang, hindi sa akin eh. Dahil hindi ko naman nung hindi ko siya nakilala, hindi ko naman maano na, gustong-gusto ko yan. Ang ginakuha, hindi eh. Nung nakilala ko lang siya, tapos na sabi ko, gusto ko yan. Sana mag-discount na yan. Magdi-discount man yan. Kaya si Lord pa rin, lahat ng ano sa kanya. Ang lang na alam niya kung iniisip natin. So, amen, praise God, at magkakain na tayo. Bye po, at yan po ang mga testimony namin. Na sana po may natutunan po kayo. God bless you po.